Welcome everyone to Weekly News NIDW Mini Major Tidbits, and the topic for this video is Quiboloy hindi parte ng SMNI. Iginiit ng kampo ni Pastor Apollo Quiboloy na ang kanyang titulo as the Honorary Chairman ng Suarezug Media Corporation at mas kilala sa Sunshine Media Network International o SMNI ay ineffective in the sense na wala siyang kontrol sa korporasyong iyon simula nung siya'y bumaba. Hindi na raw siya involved sa mga gawain ng kumpanya years ago bago mabigyan ng panibagong prangkisa ang SMNI back in 2019. Pastor Apollo Quiboloy is the honorary chairman of SMNI, and he's not part of the day-to-day operation of SMNI. Aside from the Ontiveros investigation kay Quiboloy patungkol sa mga alegasyon ng sexual abuse, harassment, rape, coercion at human trafficking, isinampi na rin siya ng House of Representatives patungkol naman sa mga di umano'y violasyon ng prangkisa nito kaugnay sa pagpapakalat umano ng kanilang host na si Jeffrey Celis at Lorraine Badoy na dating NTF-ELCAC spokesperson na if we remember last December ay na-cite in contempt at naaresto sa loob ng House of Representatives nang hindi nila sinagot at pinaikot lamang ang usapan sa kanilang respective issue. Please, tumahimik ka. Kay Jeffrey Celis, ang pagpapakalat umano ng fake news patungkol sa 1.8 billion pesos na travel expenses raw ni House Speaker Martin Romualdez. Tinanong nila kung saan nanggaling at bakit ayaw niyang ibigay ang source ng kanyang impormasyon. Ang sagot ni Jeffrey Celis, galing ang source ng impormasyon na ito sa isang empleyado ng Senado at hindi nila maibigay kung sino ito because they're bounded by the SOTA law kung saan pinoprotektahan ng mga whistleblower at journalists sa pamimilit ng kanila or pamimilit ng kahit anong komite o judiciary na ibulgar kung sino nga ba ang nagsabi ng kung ano man na kanilang inireport. Si Lorraine Badoy naman, something to do with her alleged violation in advertising which violates their franchise or something. I'm not really sure or frankly interested. Gusto na ring bawiin ng prangkisa ang SMNI dahil sa di umano'y fake news, blatant red tagging, violation of broadcasting standards at marami pang iba. Kinda weird na ngayon lang sila umaksyon at hindi noong kasagsagan ng eleksyon that heavily benefited President Marcos and heavily disadvantaged then VP presidential hopeful Leni Robredo sa pagpepedal ng fake news. The Committee on Legislative Franchises, after exhaustive deliberation on the issues surrounding the operations of Suarezug Media Corporation, operating under the business name Sunshine Media Network International, has concluded that the grantee committed several violations of its franchise granted under Republic Act 1422. Kung kailan sila na ang kinalaban ng SMNI dahil sa awayan ni Duterte at ng House of Representatives at dahil sa pagtanggal ng House of Representatives ng confidential funds ni VP Sara Duterte, pagbaba kay former President and former Vice President Pampanga Speaker Gloria Macapagal Arroyo in the coup that was supposed to happen last June when Sara Duterte left Lakas CMD or Marcos's and Romualdez's party. Ganoon din sana ang gagawin ni Hontiveros kay Pastor Quiboloy, ngunit tinutulan ito ni Senator Robin Padilla at least for now or at least kahapon, kung saan ay may ilang araw siya or at least natapos na kahapon para kumalap ng 8 pirma mula sa mga tao sa komite. I think it's a 14-person committee, that's why he need 8. So, majority. Pumirma rito si, of course, Senator Robin Hood Padilla, Senator Amy Marcos, Senator Cynthia Villar at Senator Mark Villar with JV Ejercito or Senator JV Ejercito withdrawing his signature kasi it is not, quote, right. Ayon kay Senator Padilla, and even he said that he was a hero of him. Sabi rin ni Senator Cynthia Villar na kaibigan ko to, bakit mo siya paparatangan ng ganito? Tas ituturing pa nilang kaibigan at bayani dahil sa pagtulong nito sa bansa in multitudes of ways, like sabi ni Robin Hood Padilla na lumaban daw siya sa mga NPA. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si Pastor. Kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong, wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta
na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na ito. Lambihira, kampi-kampi naman to. Meron tayong korte, at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, walang pinakamagandang avenue para humingi ng hustisya ang mga biktima, kung meron. Invoke rin ni Senator Padilla ang separation of church and state sa konstitusyon at sumang-ayon sa sinabi ni Senator Amy Marcos na ituloy na lang sa korte ang gustong ipasulong ng komite. Parang hindi naman siya tama at sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming grupo, Senator Go, Senator Cynthia, ako, pero hindi pa yata kami umaabot ng kinakailangan na 8 votes or 7 votes para ma-withdraw yung contempt order. Pero mula sa poll talagang tutol ako sa pag-i-issue ng sabina. Yung ibang akusasyon ay napakatagal na, ba't ngayon lang lumilitaw ng sabay-sabay? Baka naman may nasa likod ng lahat na ito. Kaya gusto natin bigyan siya ng pagkakataon, higit sa lahat. Ang pagkaintindi ko, meron na rin mga kaso na pinila sa korte. Kaya't siguro huminahon tayo at wag naman natin na inaapi yung tao. With them giving various reasons as to why pero hindi sila umabot sa 8 o majority sa komite. You can watch my NIDW recap number 41 para malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari or nangyayari dyan after this video, of course. Subscribe. Iginit ng SMNI na ang tawagin nila ay yung current CEO ng SMNI at hindi si Quiboloy, ngunit sumugot naman na personal ang sabinan, meaning hindi dahil sa kanyang koneksyon sa SMNI ang dahilan kung bakit siya pinatawag sa hearing, which is kind of a weird retaliation considering para mo na rin sinabi na kahit sino ay pwede mong isabina at papuntahin sa representatives hearing dahil lang gusto mo or gusto mo silang papuntahin kahit na walang koneksyon yung paghahainan mo ng subpoena, which is of course not the case with Quiboloy, but still it's a bad precedent. I mean, I guess that's a valid way to force Quiboloy to either show up or risk being again cited in contempt, katulad ng ginawa ni Risa last week lang, which would lead to his eventual arrest, but it's just not good. Dapat may due process tayo kahit na gaano ka-vilified o gaano kalakas yung vibes na isang kontrabida at isang malicious actor si Pastor Quiboloy or any pastor or anyone for that matter with the allegations na kanyang ikinakahara, because it is a grave allegation. Sabi nga ni Senate President Mig Zubiri, hindi niya agad mapatawan ng warrant of arrest for Quiboloy to show up kasi nga kailangan mo to exhaust all possible options. Ang payo niya kay Ms. Risa ay magpatawag ng hearing in conjunction sa kanyang komite at magpataw ng show cause order upang magpaliwanag kasi kailangan daw i-exhaust yung every possible alternatives para papuntahin si Quiboloy before arresting me. So under the ruling of the Supreme Court, we must exhaust all legal avenues, in other words, due process. I don't want to be in violation of the Supreme Court ruling on the Farmally issue. And I kind of agree with Senate President Mig Zubiri. The fact of the matter is na kahit dun sa audio recording na ipinalabas ng kampo ni Quiboloy nang siya'y sabinan ni Risa ay isisigaw yan ng political, press at religious persecution dahil nga sa pag-iimbestiga sa kanyang kumpanyang SMNI, which is the press and political part, dahil ang dahilan kung bakit siya pinapatawag ay dahil nagpakalat raw ng fake news laban kay House Speaker Martin Romualdez. Tapos siya rin ang leader ng Kingdom of Jesus Christ, which is the religious part of the religious, political, and press persecution. Again, don't bite the hands that you fed to feed you later on. Lumahok naman sa isang rally kung saan dumalo si VP Sara Duterte, former President Rodrigo Duterte at marami pang kaalyado ni Pastor Quiboloy upang iprotesta and again, like sinabi kong political, press at religious witch hunt o persecution na ginawa umano ng House of Representatives at Senator Risa Ontiveros, decrying it as pamumulitika in its utmost sense. And I kind of agree, maybe gustong tumakbo ni Risa Ontiveros sa
pagka-presidente or even VP for that matter. Sinabi ng kampo ni Pastor Quiboloy laban sa show cause order ni Senator Risa na ang hudikatura ang may jurisdiction sa kanya sa paglilitiga or paglilitigate ng kanyang mga alegasyon or at least yung alegasyon laban sa kanya at hindi ang legislatura at ang mga komite nito. Parang hinatulan na rin daw si Pastor Quiboloy ng guilty with presumed guilt sa investigasyong isinagawa ni Senator Risa Hontiveros kasi nga of course one-sided lang yung mga story. And of course, wanted si Quiboloy so he can't really show up for that matter. Kasi nga kahit na si Senator Risa Hontiveros as the committee chair sa issues ng gender, women, and children and stuff, pero sinabi ni Senator Risa na hindi porket may criminal charge siya na hindi pwedeng i-compel to attend any hearing he was subpoenaed by, and ang arrest warrant ay dahil sa kanyang paglalapastangan, I think, umano sa authority ng Senado by not attending its orders and of course the committee chair's orders. Ang video clip na ito ay galing sa aking series na News Item Worthy Recap. Check the entire video for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure would be interesting to you. Salamat sa mga panood mga kapayang. For me, like, subscribe, and follow my links in socials and of course, Joseph would be linked down below. Sa susunod ulit, paalam.